Hello guys, it's me Nymphy, ayang mini vlogger ng South Cotabato. Ginising na nga ako nito ni ate kasi kakain na daw kami pero inutusan niya muna ako na bibili daw ng chorizo. Ewan ko nga talaga nito ni ate na marami namang mapag-utusan pero ako talaga yung ginising. Para nga din talaga akong nataranta nito kaya hindi pa ako nakapaghilamos lumabas ng bahay. Medyo iba nga yung boses ko ngayon kasi masama masyado yung pakiramdam ko. Naubos na daw kasi yung ulam na niluto ng kapatid ko kanina kasi nagbaon din yung mga pamangkin ko. Kaya ginising niya talaga ako kasi dalawa na lang kami hindi pa nakakain. Ang inutos nga nito sa akin ni ate ay chorizo na pork kasi masarap daw yung chorizo nila dito. Apat nga lang ang laman nito at 40 pesos na. Sobrang mahal na talaga ng bilihin ngayon. Pagdating ko nga at kakatapos ko lang din kumain nito, manungkit nga kami nito ng pamangkin ko ng puso ng saging. Sabi kasi ng lalaki kong pamangkin kahapon na may malaking puso ng saging sa likod ng bahay. Inakyat na nga namin to ng pamangkin ko at nakita pa ako ng saging na malapit na mahinog. Dahan-dahan na nga rin ako nitong bumaba at humawak talaga ng mahigpit sa bubong. Baka naman kasi ay mahulog ako sa maling tao. Mabuti na nga lang talaga hindi na ako masyado nahirapan bumaba. May nakatagilid na kasi nakahoy sa may pader. Tinawanan pa nga ako nito ng pamangkin ko kasi malapit ako maslide. Nung makababa na nga ako at itong pamangkin ko naman ang pinababa ko. Inaasar niya nga ako nito kasi mas matangkad pa daw siya sa akin. Kaya minsan ay binabatukan ko na talaga. Nung pababa na nga to siya ay ako rin ay nagsimula ng maghanap. Hindi ko nga mahanap yung malaking puso ng saging na sinasabi ng pamangkin ko. Ang dami rin naman kasing saging dito kaya hindi ko mahanap kung saan yung tinutukoy niya. May nakita nga akong kutsilyo nito at sabi ko sa pamangkin ko na dalhin namin sa bahay. Siguro naiwan to sa mga naglilinis nung isang araw. May tumakbong aso pa nga nito at kala ko ay kakagatin ako. Nakita ko na nga rin ang tinutukoy ng pamangkin ko ng puso ng saging. Para nga talaga akong baliw nito kasi sinubukan kong akyatin. Ang dulas nga ng puno na ito kaya hindi siya pwedeng akyatin. Napagsabihan nga tuloy ako nito ng pamangkin ko na baliw na daw ako kasi ako lang daw yung umakyat dito. Sobrang liit kasi ng panungkit namin at hindi rin siya pwedeng putulin kasi ang liit pa ng saging. At nahanapan nga rin namin ng paraan nitong pamangkin ko kaya nakuha namin. Sa laki ngang ito ay tama talaga na ulam namin mamayang gabi. At pagkatapos nga naming makuha ito ay bumalik na kami sa bahay. Paakyat na nga ako nito at nilagay ko muna sa butas itong puso ng saging para makaakyat ako. May kabigatan nga talaga to kaya medyo mahirap kung bibit-bitin mo lang paakyat. Kung wala nga lang talaga itong puno ng kahoy, ewan ko na lang talaga kung saan ako dadaan. Medyo nasira nga itong puwet ng puso ng saging. May kataasan din kasi yung puno kaya nung masungkit na namin at mahulog ay nasira yung puwet niya. Tumatagaktak na nga rin itong pawis ko at nangangati na rin. Sabi nga nitong pamangkin ko ay dahan-dahan lang ako sa paglalakad baka mahulog ako at babalik sa baba. Pagbaba nga namin nito galing bubong ay binilisan ko na yung paglalakad ko para mabuksan ko na. Pag ako nga talaga ang kumuha ng gulay or prutas, sobrang excited ko buksan. Namumula na nga rin talaga ako nito sa sobrang pawis. At maliligo na rin ako pagkatapos ko mabuksan ito. Ngayon ko nga lang din napansin ito mga guys na nakaitim pala ako lahat. Sa sobrang paborito ko kasi ang maitim na damit at wash and wear na lang. Kaya napapagkamalan na lang talaga ako na paulit-ulit na lang yung sinusuot kong damit. Hiniwa ko na nga rin itong ulo para madali ko lang makuha itong balat na hindi na magamit. Ang tanga-tanga ko nga talaga ay ngayon ko lang naisip na sana sa likod ko na lang ito binalatan. Pinatingin ko na nga rin ito kay ate kung tama na ito tatadtarin. At nung okay na nga ay sinimulan ko na rin itong trabahuin. Medyo hassle nga lang talaga ito tatadtarin kasi nakakangalay sa kamay. Kailangan kasi talaga ay maliit yung pagtadtad niya para hindi mahirap mamaya kung pigain na. Ang gagawin ko kasi sa pagluto nito ay fried puso na may mga harina at itlog. Nilagyan ko na nga rin ito ng maraming asin kasi pipigain ko na. Hindi ko nga rin alam nito bakit asin ang ginagamit sa pampiga. Sabi nga nila kuya para mawala daw yung mga tagok nito. Nung lumabas na nga talaga ang tubig nito ay piniga ko talaga ng sobra at para mawala din yung alat niya kasi sobrang dami pa naman yung nilagay ko kanina na asin. At nung mapiga ko na nga rin ito lahat ay sobrang liit nga lang pala. Pero okay lang din naman kasi lalagyan ko pa ito ng mga harina at itlog. Pagkatapos ko nga ay nakaligo na rin ako nito kasi sobrang nangangati na talaga ako. Nilagyan ko nga ito ng 3 itlog pero 5 talaga yung ginamit ko. Nahabol ko lang at napautos pa ako sa pamangkin ko. Ang liit kasi ng itlog na pinabili ko kanina sa kapatid ko. Nilagyan ko na nga rin ito ng 2 harina na tag 5 pesos at pampalasa na rin na magic sarap at paminta. Hinahalo-halo ko na nga to hanggang makuha ko yung consistency niya at pagkatapos ko naglagay na rin ako ng mantika dito sa kawali ko. Nung medyo mainit na nga ay nilagay ko na ito isa-isa at palapad. 3 nga muna itong inuna ko kasi hindi naman magkasya sa kawali ko kasi medyo maliit din. Sobrang lakas nga din talaga nitong apoy kaya malapit talaga nasunog itong niluluto ko. Ang bilis ko nga lang din itong nabaliktad. Medyo hininaan ko na nga nito ang apoy para maluto talaga yung sa loob niya. Maluto na nga ito ay kinuha ko na agad at sinunod ko naman yung iba pa. Tinawag ko na nga rin dito yung kapatid ko para matikman niya kung maalat ba o hindi. Hindi na kasi ako naglagay ng asin nung nilagyan ko na ito ng pampalasa. Ay kung lagyan ko pa ay baka malapit na kami sa dagat. At nung maluto na nga ito lahat ay tinikman ko na rin agad. At sa unang kagat ko nga talaga ay naramdaman ko yung sarap niya kahit sobrang mainit. Ang crispy nga din ito kagatin at hindi ko rin nalalasahan yung alat niya kasi tama lang din talaga. Kaya hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat sa panonood at suporta. Please like, follow, and share. Bye-bye!